Hello mga ka-aquatics! Nandito na naman po kami. Samahan niyo po kami sa panibagong video kung saan ipapakita po namin yung mga nangyari sa mga 2-month-old krillings namin. At syempre po, kung bago po kayo dito sa aming channel, please like and subscribe naman po para ma-notify kayo kung may bago po kami mga video. At ayun na nga po mga ka-aquatics. 2 days ago, tinignan po namin yung mga 2-month-old namin na krillings para ma-check kung ano man ang nangyayari sa kanila. Ngayon po, nakakita kami ng mga nagmo-molt, pero ang talagang tumatak sa isip namin or kapansin-pansin is nakita namin na ang dami pong isang sipit na lang or yung iba walang sipit. Kaya po napagdesisyonan namin na paghiwa-hiwalayin na sila kasi mukhang nagiging territorial na sila. Nasa 100 plus po sila sa isang 2x4x1 na trapal pond. Sinimulan po namin yung proseso sa pag-aalis ng mga hides nila pati yung mga stone doon sa trapal pond. Kailangan pong silipin bawat isa, lalo na yung mga dragon stone, kasi minsan sumisiksik po talaga sila doon sa mga butas-butas at mahirap po silang tanggalin. Yan na po sila matapos namin matanggal lahat ng hides. Mga around nasa 100 plus pa rin naman po sila at nasa around 1.25 to 1.5 inches average ang size nila. Pero may makikita po kayo na almost 2 inches or minsan naman mas maliit pa sa 1 inch. Sabay-sabay na po yan, yung pag-sizing namin, pati yung paglinis ng pond at pag-water change. Dito po makikita nyo yung kaibahan ng sizes nila. Meron po talagang sobrang laki at meron ding sobrang liit kahit na magkakapatid lang sila. Dito po papasok yung kahalagahan ng pagsasizing. Lalong-lalo na po kung backyard farmer kayo katulad namin. Ayon po dito kasi sa nabasa ko, dapat po yung magkakasing size ng mga krillings, pinagsasama-sama po natin sa isang grow out pond at bawat square meter po ng grow out pond, 5 to 15 pieces po ng krillings ang pwede nating ilagay. Matapos nga po naming mahuli ang mga dapat ulihin, pinagsama-sama na po namin ang magkakasize. Napaka-importante po na bago nyo sila ilipat sa bago nilang pond, dapat i-acclimate nyo pa rin sila. Meron na po kaming video tungkol sa pag-acclimate. Kahit po buried female yung in-acclimate namin doon, parehas lang naman po yung proseso. Yan pong nakikita nyo sa video, pinapatakan po namin yan unti-unti every 5 minutes. Hanggang abutin po ng 1 oras bago namin i-release. Gusto po kasi namin makasiguro na talagang nakapag-adjust na sila bago namin sila i-release. Ito naman po yung mga krillings na nakita namin na mga wala ng sipit. Meron din po dyan mga ilan-ilan na napakaliit, sobrang liit. Pag tinignan nyo na mabuti yung grupo nila. Hiniwalay na po namin sila dito sa aquarium para magkaroon po sila ng chance mag-molt. Pag nag-molt po kasi sila, bumabalik yung mga sipit. Kapag hinayaan lang po namin yan doon kasama yung mga malalakas na krillings, sigurado po magiging pagkain sila. Kasi mabubuli na sila, wala na silang panglaban. At dito ko po muna ulit tatapusin ang aming video. Sana po meron po kayong natutunan sa aming naibahagi. Marami pa po kaming ilalabas na video. Sana po abangan ninyo. Hanggang sa muli!